So, bago po tayo dumako sa atin pong mga issue at mga balita, narito po muna ang ating food for the soul and food for the spirit. Noong unang panahon, may isang magsasaka sa isang maliit na nayon na nagkaroon ng malaking utang sa isang lalaki. Ang nagpapautang ay isang matanda, walang asawa at matagal nang may lihim na pagtingin sa anak ng magsasaka. Isang araw, nakiusap ang magsasaka sa lalaki na bigyan siya ng dagdag na panahon upang mabayaran ang kanyang utang. Nagkunwaring nagalit ang nagpapautang at nag-alok ng kasunduan. Kung hindi mababayaran ang utang, mapaparusahan ang magsasaka o maaari niyang ipakasal ang kanyang anak sa lalaki kapalit ng pagpapatawad sa utang. Nanginig naman sa takot ang magsasaka at ang kanyang anak. Wala silang kakayahang bayaran agad ang utang at ayaw ng magsasaka na mapangasawa ng kanyang anak ang matanda at malupit na nagpapautang. Upang mapilit silang pumayag, nag-isip ng paraan ng nagpapautang. Maglalagay siya ng isang itim at isang puting bato sa isang supot. Pipili ang dalaga ng isang bato. Kung itim ang mabubunot niya, mapipilitan siyang pakasalan ng nagpapautang, ngunit mabubura naman ang utang ng kanyang ama. Kung puti naman, hindi na siya kailangang magpakasal sa lalaki at mabubura pa rin ang utang ng kanyang ama. Ngunit kung tatanggi siyang pumili, makukulong ang kanyang ama. Habang kinukuha ng nagpapautang ang mga bato mula sa daan, lihim nitong inilagay ang dalawang itim na bato sa supot. Napansin naman ito ng matalinong dalaga at naunawaan niyang siya ay nililinlang ng matanda. Sandali siyang nag-isip. Ipinasok niya ang kanyang kamay sa supot at pumili ng bato. Ngunit bago pa man makita ng iba kung ano ang nabunot niya, kunwari dumulas ang bato sa kanyang kamay, kaya nahulog ito sa lupa at nahalo sa maraming bato. Agad nagsalita ang babae. "Naku, pasensya na po. Hindi ko sinasadya. Pero ayos lang. Tingnan na lang po natin ang natitirang bato sa supot para malaman kung ano ang nabunot ko." Nang makita ang natirang itim na bato sa supot, napilitan ng lahat na isipin na puting bato ang nabunot ng dalaga. Wala nang nagawa ang nagpapautang dahil kung kukontrahin niya ito, mabubunyag ang kanyang pandaraya. Ano po ang aral na mapulot po natin sa kwento natin ngayong umaga? Kailanman ay walang magandang maidudulot mga kanyusik ang pandaraya at panlalamang sa kapwa. Sa umpisa akala mo panalo ka, pero dumarating ang panahon na ang katotohanan ay nabubunyag at ang maling gawain ay bumabalik sa gumawa nito. Gaya po ng lalaki sa kwento, ang kanyang panlalamang ay nauwi sa pagkatalo at kahihiyan. So sa halip na makinabang, siya pa yung napahiya at nawalan ng kredibilidad. Ipinapakita po nito na ang panlilinlang ay hindi kailanman nagdudulot ng tunay na tagumpay. Sa kabilang banda naman po, yung pagiging matalino, mahinahon at may integridad sa pagharap sa problema, yun po yung tunay na susi sa tagumpay. Tulad po ng dalaga, sa kabila ng mahirap na sitwasyon, inagawa niya pong malagpasan ito gamit ang talino at tamang pag-iisip. Kaya kung tayo ay humaharap sa mga pagsubok, mga kanyusik, kahit gaano pa ito kabigat,
sikapin po nating pairalin pa rin ang pagiging matapat sa lahat ng pagkakataon. Minsan, matetempt ka na gumawa ng mali para lang makalusot o makalamang. Pero isipin po natin, panandalian lang yan mga kanyusik, no? Sa bandang huli, mas mahalaga pa rin yung malinis ang iyong konsensya at wala kang tinatapakang ibang tao. Mas okay pa rin yung marangal kang lumalaban at kahit mabagal yung usad, kaysa mabilis nga pero may halong daya naman. Meron kang taong naaargabyado. Ang tunay po na tagumpay ay hindi lang po nasusukat sa resulta, kundi nasa paraan kung paano mo ito nakuha. 'Di ba? Mas masarap sa pakiramdam mga kanyusik, no, na yung ating pong tagumpay, yung ating pong mga pangarap sa buhay, nakamit po natin sa malinis na paraan. Yung talagang pinaghirapan natin, mas na-appreciate natin yung kahalagahan ng mga bagay na ating nakamit kapag ito ay pinaghirapan po talaga natin, no? Kaya sa kahit anong sitwasyon, mga kanyusik, piliin po natin ang tama. Lagi po nating pipiliin ang tama. Dahil iyon po ang panalong hindi po kayang agawin ni numan. Sabi nga po sa Proverbs chapter 10 verse 9, whoever walks in integrity, walks securely. But whoever takes crooked paths will be found out. So, tao pong namumuhay ng may integridad ay may kapanatagan dahil wala siyang itinatago at walang kinatatakutang mabunyag. Samantalang ang tao pong dumaraan sa maling paraan, maaaring makalusot sa simula, pero darating po ang panahon na lalabas din ang katotohanan. Sa uli, ang katapatan pa rin ang nagbibigay po ng tunay na seguridad at kapayapaan. So yan po ang ating food for the soul and food for the spirit ngayong araw po ng Monday.